We were early. Flight to the stars, the greatest migration in human history. In here, and then we repeat what they do. Is there anything else we can do? You're the most beautiful woman I've ever seen. Sa pagitan ng matinding kalungkutan at pagnanasa, may isang desisyon na kayang gumising hindi lang ng katawan, kundi ng damdaming matagal nang nakatulog. Para sa recap ngayon, ang movie title ay Passengers. Nagsimula ang pelikula sa kalawakan sakay ng spaceship na Avalon, patungo sa isang bagong planeta na tinatawag na Homestead. Sakay nito ang crew ng mga astronauts at humigit kumulang 5,000 na pasahero. Ngunit wala ni isa sa kanila ang active, lahat ay nasa ilalim ng hibernation. Isang proseso kung saan sila ay inilagay sa mga special pods na nagpapatigil sa halos lahat ng vital functions ng katawan, hanggang sa magising sila muli pagdating sa kanilang destinasyon makalipas ang 120 years. Habang naglalakbay ang Avalon, dumaan ito sa isang grupo ng mga asteroids na naging sanhi ng ilang technical problems. Automatic na inayos ng advanced system ng Avalon ang mga sira, ngunit may isang malfunction na hindi nito napansin, ang hibernation pod ng isang lalaking nagngangalang James. Bigla na lang huminto ang kanyang hibernation at kusang bumukas ang kanyang pod. Nagising si James at sinalubong ng isang recorded message, kaya inakala niyang nakarating na sila sa Homestead. Bumangon siya, nagtungo sa kanyang silid at naghanda upang makipagkita sa iba pang mga pasahero. Ngunit laking gulat niya nang mapansin na wala ni isang tao sa paligid. Nagsimula siyang maglibot sa buong barko upang maunawaan kung ano ang tunay na nangyari. Doon niya natuklasan na ang Avalon ay hindi lang simpleng sasakyang pangkalawakan, isa itong parang lumilipad na lungsod, puno ng makabagong teknolohiya at mga pasilidad. Kalaunan, natagpuan niya ang guidance system nito at sinubukang alamin kung nasaan ang mga opisyal. Nang makarating siya sa command area, tuluyan siyang nawalan ng pag-asa dahil walang laman ang lugar. Doon niya nalaman ang lokasyon ng kapitan sa crew quarters at agad siyang nagtungo roon upang maghanap ng sagot. Ngunit hindi siya pinayagang makapasok dahil hindi sapat ang kanyang passenger class clearance. Doon niya tuluyang napagtanto ang mas masaklap na katotohanan, ang Avalon ay tumatakbo sa autopilot, at walang kahit sinong crew ang active. Gamit ang teknolohiya ng Avalon, sinubukan ni James na alamin ang kalagayan ng kanilang biyahe. Napag-alaman niyang may natitira pang 70 taon at ilang linggo bago sila makarating sa Homestead, at mahigit 30 taon na ang nakalipas mula nang umalis sila sa Earth. Sa puntong iyon, malinaw sa kanya na nagising siya ng masyadong maaga. Desperado, sinubukan niyang magpadala ng mensahe sa kumpanyang namamahala sa paglalakbay na matatagpuan pa sa Earth. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng problema sa kanyang hibernation pod, at nagising siya bago ang takdang oras. Ngunit nang may padala ang mensahe, nalaman niyang aabutin ito ng 19 na taon bago makarating sa Earth, at ang posibleng sagot ay darating pa makalipas ang 55 taon. Muli siyang naglibot sa Avalon, hanggang sa mapansin niya ang isang bartender na naghihintay sa likod ng bar. Sandaling umasa si James na may isang tao na makakausap, ngunit agad niyang natuklasan na ito ay isang robot na nagngangalang Arthur. Tuluyan nang nawala ang kanyang pag-asang makatagpo pa ng ibang tao, at si Arthur lang ang kanyang kasama. Kinabukasan, nagtungo siya upang kumain ng almusal, ngunit nalaman niyang limitado lamang ang pagkaing maaari niyang kainin base sa kanyang passenger class, iisa at paulit-ulit araw-araw. Bilang isang mechanical engineer, sinubukan ni James na ayusin ang sarili niyang hibernation pod ngunit nabigo siya. Sumubok din siyang pasukin ang pilots at crew quarters gamit ang iba't ibang paraan, ngunit lahat ng iyon ay nauwi sa kabiguan. Lumipas ang mga buwan na tila walang katapusan, araw-araw ay pare-pareho, walang kausap kundi ang robot na si Arthur. Unti-unti, nagbukas ng damdamin si James, ibinuhos ang kanyang takot, lungkot at panghihinayang. Sa huli, pinayuhan siya ni Arthur na kung hindi na mababago ang kanyang sitwasyon, mas mabuting matutunan niyang pahalagahan ang buhay na mayroon siya. Iniwan niya ang kanyang simpleng cabin, at lumipat sa isang marangyang silid na nakalaan para sa mga gold-class passengers. Doon niya sinubukang gawing mas magaan ang kanyang buhay, at sinimulan niyang i-enjoy ang lahat ng libangan sa loob ng Avalon. Naglaro siya ng basketball, sumayaw mag-isa at kumain sa mga mamahaling restaurant. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nawala ang bigat sa kanyang damdamin. Dahil sa matinding lungkot, pinabayaan ni James ang sarili, pati ang kanyang itsura at ang kalinisan ng kanyang paligid. Unti-unti, nawalan siya ng pakialam sa lahat dahil alam niyang mag-isa lang siya.
Lumipas ang isang buong taon na ganoon ang takbo ng kanyang buhay, at halos araw-araw ay umiinom siya dahil tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Isang araw, natuklasan niya ang isang spacesuit na maaaring magamit upang lumabas ng Avalon at maranasan ang tunay na kalawakan. Agad niya itong sinubukan, at namangha sa napakagandang tanawin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, pumasok sa isip niya ang wakasan ang lahat at sinubukan niyang suungin ang kawalan ng walang proteksyon, ngunit sa huling sandali ay umatras siya at bumigay ang kanyang emosyon. Sa kanyang pagbabalik, napansin ni James ang isang hibernation pod na may lamang isang babae, si Aurora, at agad siyang nabighani dito. Dahil sa pananabik, sinuri niya ang passenger files at pinanood ang mga videos nito, at doon niya nalaman na isa itong journalist na sumama sa biyahe upang makaranas ng kakaibang pakikipagsapalaran na magsisilbing inspirasyon sa kanyang mga isusulat. Araw-araw na uupo si James sa tabi ng kanyang pod, paulit-ulit pinapanood ang kanyang mga video, tila ba nabubuhay siya sa isang ilusyon na magkasama sila. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya kayang manatili sa ganoong sitwasyon, at sumibol sa kanyang isipan ang ideyang gisingin si Aurora upang magkaroon ng tunay na kasama. Ngunit patuloy niyang nilabanan ang ideyang iyon, alam niyang sisirain nito ang kinabukasan ng babae. Sinubukan niyang ilabas kay Arthur ang kanyang nararamdaman, ngunit sinabi ni James na isa lang siyang makina at hindi kayang unawain ang kanyang pinagdadaanan. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagdadalawang isip. Upang maalis sa isip ang tukso, sinubukan ni James na ilihis ang kanyang atensyon sa kahit ano, ngunit sa huli, nanaig pa rin ang kanyang pangungulila. Hindi na niya napigilan ang sarili at tuluyan niyang piniling gisingin si Aurora mula sa hibernation, at tahimik niyang binuksan ang pod at mabilis na umalis bago siya makita. Nagising si Aurora na litong-lito at wala siyang makitang ibang tao sa spaceship, hanggang sa makasalubong niya si James. Ipinaliwanag nito na nagkaroon ng malfunction ang kanyang hibernation pod at ipinakita sa kanya ang katotohanan, may 89 na taon pa bago sila makarating sa homestead, at pareho silang nagising ng napakaaga. Agad na sinabi ni Aurora na kailangan nilang humanap ng solusyon, ngunit ipinakita ni James ang lahat ng kanyang mga sinubukan, mula sa pag-aayos ng pod hanggang sa pagpasok sa crew quarters, at kung paanong lahat ng iyon ay nabigo. Nang malaman ni Aurora na isang buong taon nang gising si James, tuluyan siyang nataranta. Maingat siyang pinakalma ni James, at sinabi na ang pagbabalik sa hibernation ay nangangailangan ng espesyal na kagamitan na ginamit pa noong nasa Earth sila. Samantala, umupo si James sa tabi ni Arthur at nakiusap siya sa robot na itago muna ang katotohanan, na siya ang dahilan kung bakit nagising si Aurora, hanggang sa dumating ang panahong handa na siyang umamin. Kinabukasan, nagulat si Aurora sa simpleng pagkaing matagal nang kinakain ni James, at dahil siya ay isang gold-class passenger, tinulungan niya itong makakuha ng mas maayos na pagkain. Sinimulan niyang magmungkahi ng iba't ibang paraan upang ayusin ang kanilang sitwasyon, ngunit bawat isa ay sinagot ni James na nasubukan na niya, at lahat ay nabigo. Nang mapagtanto niyang wala na silang kontrol sa kanilang kapalaran, gumawa siya ng sariling paraan upang manatiling matatag. Sinimulan niyang isulat ang librong matagal na niyang pinapangarap, hindi tungkol sa buhay sa homestead, kundi tungkol sa kanyang karanasan sa loob ng Avalon. Upang ilihis si Aurora mula sa lungkot, isinama siya ni James sa mga libangang dati niyang ginagawa, mga simpleng aliw na minsan ay nagsilbing takas sa kanyang pag-iisa. Kalaunan, inimbitahan niya si Aurora sa isang date at agad itong pumayag. Ibinahagi ni Aurora ang kwento ng kanyang ama, isang kilalang manunulat na pumanaw noong siya'y bata pa. Isinunod ni James ang isa pang karanasan, ang pagsuot ng spacesuit at paglabas ng Avalon, at namangha si Aurora sa tanawin at kakaibang pakiramdam sa kalawakan. Doon, pareho nilang inamin ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Nagsimula silang magsama at ginugol ang bawat oras sa pag-aararo sa bukid, at paglulunsad ng kanilang mga kwitis sa kalawakan. Tila perpekto ang lahat hanggang sa dumating ang kaarawan ni Aurora, kung saan binigyan siya ni James ng isang engagement ring. Nang makita sila ni Arthur, sinabi nitong perpekto sila para sa isa't isa. Ipinahayag ni Aurora na wala na silang itinatagong lihim dahil iisa na sila, ngunit sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nabanggit ni Arthur ang katotohanan, si James ang gumising kay Aurora at kung gaano siya naghirap sa pagdedesisyon. Lubos ang pagkabigla ni Aurora at hinarap si James, at nang hindi nito itinanggi ang katotohanan ay tuluyan siyang gumuho. Para sa kanya, winakasan ni James ang buhay na dapat sana'y meron siya. Sa tuwing susubukan niyang kausapin si Aurora,
Patuloy niya itong iniiwasan, hanggang sa isang sandaling hindi na niya napigilan ang galit at ibinuhos ito kay James sa paraang pisikal bilang paglabas ng matinding emosyon. Gumamit si James ng intercom upang ipaliwanag ang kanyang ginawa, ang matinding pagdurusang dinanas niya, at kung paanong sa sandaling makita niya si Aurora, nasa bingit na siya ng tuluyang pagsuko at siya ang naging dahilan kung bakit siya nanatiling buhay. Ngunit para kay Aurora, wala na itong saysay. Sinabi niyang lumayo na siya, dahil sinira niya ang kanyang buhay. Pagkaraan nito, napansin ni James ang maliliit na aberya sa sistema ng Avalon, paunti-unti ngunit dumadami. Malinaw na tumataas ang bilang ng mga malfunctions ngunit tila walang pumapansin. Sa sariling paraan, sinubukan ni James na bumawi. Alam niyang mahal na mahal ni Aurora ang mga totoong halaman, kaya nagtanim siya ng isang tunay na puno sa gitna ng Avalon. Ngunit biglang tinamaan ng malfunction ang sistema ng Avalon, may mga gawain na tumigil sa paggana at maging ang elevator ay nasira. Doon nila narinig ang isang tinig, ang boses ng captain ng Avalon, na nagtatanong kung sino ang nagtanim ng puno sa kanyang sasakyan. Nagkita sila at ipinaliwanag ang lahat, 2 taon nang active si James at 1 taon naman si Aurora, kaya nagulat ang captain sa balitang nagmalfunction ang mga hibernation pods. Bilang kapitan, may access siya sa mga restricted areas, kaya sinubukan niyang siyasatin ang mga problema sa sistema. Napansin ni James na hindi maganda ang pakiramdam ng kapitan, mga side effects umano ng biglaang paggising mula sa hibernation. Lubos na nabigla ang captain sa dami ng problemang bumabalot sa Avalon. Matapos suriin ang mga hibernation pods, natuklasan niyang ang sarili niyang pod ay nasira dahil sa sunod-sunod na kakaibang malfunctions. Nang siyasatin naman niya ang pod ni Aurora, malinaw sa kanya na si James mismo ang gumising dito. Gayunpaman, muling nanghina ang captain, kaya napilitan siyang magpahinga at ipinangako na ipagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon kinabukasan. Mas pinalalim pa ng captain ang pagsusuri, at natuklasan na ang unang banggaan ay nangyari pa 2 taon na ang nakalilipas, eksaktong panahong nagising si James. Mula noon, patuloy na dumadami at lumalala ang mga impacts. Nalaman din niyang ang pangunahing system ng Avalon ay nag-overload. Ibig sabihin, kailangan nilang tukuyin ang pinagmulan ng problema at ayusin ito sa lalong madaling panahon. Dinala ng captain sina James at Aurora sa control room, ngunit bago pa man sila makarating, bigla siyang nawalan ng lakas at bumigay ang kanyang katawan. Agad nila siyang dinala sa medical robot, na nagbigay ng nakakatakot na resulta, may ilang oras na lang ang nalalabi sa kanya dahil sa multiple organ failure na dulot ng mga malfunction sa kanyang hibernation pod. Sa katahimikan, piniling mapag-isa ng captain upang harapin ang kanyang nalalapit na katapusan. Isa na namang malfunction ang tumama, kaya hinanap nila ang captain at natagpuan nila itong nakasuot na ng kanyang spacesuit. Sinabi nito na ramdam na niya ang kanyang pagpanaw at bago tuluyang manghina, nag-iwan siya ng mahalagang tagubilin. Hinikayat niya sina James at Aurora na alagaan ang isa't isa, at ibinigay kay James ang kanyang ID, na magbibigay dito ng access sa mga restricted system ng Avalon upang ayusin ang mga problema, at makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang namaalam ang captain. Nagsimulang mawalan ng kontrol ang mga sistema ng Avalon, kaya agad nagtungo si James sa maintenance area at humingi ng tulong kay Aurora. Doon nila natuklasan na lalong lumalala ang mga malfunctions, halos wala nang gumagana ng maayos. Maging si Arthur ay nagsimulang magpakita ng kakaibang asal, hanggang sa mapilitan si James na i-shutdown ang robot. Nagpatuloy sila sa maintenance bay upang hanapin ang ugat ng lahat ng problema, at natuklasan na ang power generator ay tuluyang tumigil. Sinubukan nila itong buksan ngunit ito ay naipit. Ginamit ni James ang buong lakas upang puwersahang mabuksan ang generator, at biglang nagsimulang higupin palabas ang hangin dahil sa isang bukas na hatch. Mahigpit na kumapit si James at nagawang maisara ang hatch sa huling sandali, ngunit doon niya napagtanto na hindi iisang butas ang problema, maraming bahagi ng Avalon ang napinsala ng mga meteor. Sa patuloy nilang paghahanap, natuklasan nila ang pinakamapanganib na katotohanan. Tinamaan ng mga meteor ang reactor control, dahilan upang mag-overheat ang reactor sa delikadong antas. Sinimulan ni James ang pag-aayos sa control system, ngunit nalaman niyang ang pagpapalamig ng reactor ay posible lamang sa pamamagitan ng manual override. Sinubukan niya itong gawin, ngunit hindi bumubukas ang panlabas na pinto ng reactor, kinakailangan itong buksan mano-mano upang mailabas ang init at mapalamig ang system. Walang ibang pagpipilian, kailangan niyang gawin ito mismo. Takot na takot si Aurora, ngunit sinabi ni James na ito ang natitirang paraan.
Kung hindi, hindi lang sila ang mawawala kundi pati ang 5,000 pasaherong sakay ng Avalon. Sa huli, napapayag niya si Aurora na buksan ang reactor door habang siya naman ang magbubukas ng panlabas na pinto. Sabay nilang isinagawa ang plano at nailabas ang matinding init, kaya unti-unting lumamig ang reactor at nailigtas nila ang Avalon. Ngunit kapalit nito, si James ay itinapon palabas sa kalawakan at naputol pa ang tali na nag-uugnay sa kanya sa Avalon. Walang pag-aalinlangan, mabilis na nagsuot si Aurora ng spacesuit at sumugod palabas upang iligtas siya. Nagawa niyang hilahin pabalik si James ngunit huli na ang lahat, wala na siyang malay. Dinala siya ni Aurora diretso sa medical robot, ngunit ang naging sagot nito ay wala na si James. Nakiusap si Aurora sa medical robot na iligtas si James, ngunit tumanggi ito dahil wala siyang sapat na passenger tier clearance. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at desperasyon, bigla niyang naalala ang ID ng captain at agad niya itong ginamit. Sa sandaling iyon, sinunod ng robot ang utos at isinagawa ang resuscitation hanggang sa tuluyang magising si James. Tagumpay nilang nailigtas ang Avalon mula sa napakalaking pinsalang dinanas nito. Pagkatapos ng lahat ng iyon, sinimulan nilang ayusin ang mga sirang bahagi ng barko at ibalik ang mga sistemang naapektuhan ng sunod-sunod na malfunctions. Tungkol naman sa captain, nirespeto nina James at Aurora ang kanyang huling kahilingan. Inilunsad nila ang kanyang katawan sa kalawakan, suot ang kanyang spacesuit, isang tahimik ngunit marangal na pamamaalam. Kalaunan, ibinahagi ni James kay Aurora ang isang mahalagang natuklasan habang inaayos niya ang Avalon. Natagpuan niya na ang medical robot ay may hibernation function, isang sistemang kayang ihinto ang lahat ng biological activity ng katawan, na nangangahulugang posible ang pagbabalik sa hibernation. Ngunit may isang malaking problema, iisa lang ang medical robot. Ibig sabihin, iisa lang sa kanila ang maaaring gumamit nito. Ipinilit ni James na si Aurora ang dapat bumalik sa hibernation, upang magising siya sa homestead at matupad ang kanyang mga pangarap. Ngunit para kay Aurora, ang kapalit nito ay masyadong mabigat. Kapag nagising siya sa bagong mundo, mag-isa na lang siya dahil wala na si James. Sa halip, gumawa si James ng isang desisyong magbabago sa kanilang kapalaran. Matapos maayos ang lahat sa Avalon, inalok niya si Aurora ng kasal at muling ibinigay ang singsing. Tinanggap ito ni Aurora at pinili niyang manatili, hindi upang matulog muli, kundi upang mabuhay ang natitirang buhay kasama siya. Nagtapos ang pelikula makalipas ang 88 years, sa wakas ay dumating ang Avalon sa homestead. Nang magising ang crew at mga pasahero, sila ay lubos na nagulat dahil ang Avalon ay puno ng mga tunay na halaman, tila isang napakalawak na hardin sa gitna ng kalawakan. Sa loob ng mga taong iyon, ginawang lunti ang paraiso ni James ang Avalon. Iniwan naman ni Aurora ang isang recorded message kasama ang kanyang libro, kung saan ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Ibinahagi niya na sa halip na tuparin ang pangarap tungkol sa isang malayong lugar, pinili nilang gawing pangarap ang lugar kung nasaan sila, at doon sila bumuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Sa huli, hindi man nila narating ang mundong pinangarap, ginawa nilang makabuluhan ang mundong kinaroroonan nila. Kung nagustuhan mo ang recap, please like this video at mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa mga susunod na uploads.